Sarah? Kamusta ka na, Sarah? Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung pwede, lumayas ka na dahil gusto ko nang bumalik sa pamilya ko. Sinira niyo ni Leandro ang buhay ko. Hindi niyo alam kung gaano kahirap ang dinanas ko. Umalis ka na at huwag mong sayangin ang oras ko, impostora! Hindi ako aalis. Ngayon pa, kung kailan natanggap na ako ng pamilya mo, ako na ngayon si Vanessa Cayetano. At ikaw ang impostora. Isipin mo na lang na yung target mo ay yung Tita Betty mo. Okay? O hindi kaya mahal mo na ang asawa ko kaya hindi mo maiwan ang pamilya ko? Why don't we just make a deal? Kahit anong gagawin ko. Kunan mo ng pera ang asawa ko at ibigay mo sa akin. Ano? Papayag ka? O magpapakita ako ngayon din kay Nicolas? Huwag ka magpapakita sa kanya. Payag na ako. Doon mo ko tatawagan. Mama, okay na po ba? Wow, Iha, you look beautiful. Salamat po. Good job. Hindi ko natatawagan si Vanessa. Bahala na. Pero ayoko rin gawin ang inuutos niya. Hello? Hello, Sarah? Vanessa? Kung nag-iisip kang deadmahin ang tawag ko, huwag mo nang ituloy dahil marami akong paraan para hanapin ka. Wala naman akong balak gawin yun eh. Mabuti naman kung ganun. Pues makinig ka sa sasabihin ko. Kailangan ko ng 500,000. Kunin mo kay Nicolas. Kukunin ko sa'yo mamayang gabi. Ano? Kalahating milyon? Eh, sobra naman laki nun. Hindi ko nga kayang bilangin yun eh. Eh, gaga ka pala eh. Siyempre, ikaw yun. Ako, kaya kong ubusin yan sa 2 oras lang. O ano? Gagawin mo hindi? O sige, gagawin ko. Tatawagan kita pag nakuha ko na. Mamayang gabi, Sarah. Tandaan mo. Vanessa, kung 500,000 lang naman ang kailangan mo, kaya kong kitain yun. Hindi mo na kailangan bumalik kay Nicolas. 500,000 araw-araw? Baka naman pang 1 linggo lang kaya mo. Si Nicolas, kaya niya kahit buong buhay pa. Ano mo naman gano'ng kalaking pera? I'm bored. Namiss ko na yung dating buhay ko. Vanessa, pwede akong mag-practice ulit. Kaya kung kitain yung gano'ng kalaking pera.
marami na rin vein dito sa Pilipinas na handang gumastos para lang gumanda. Bakit ka mapapakahirap? Kay Nicholas, kukolektahin na lang natin. At paano kung hindi gawin ni Sarah yung iniutos mo? Well, sorry siya. Dahil wala akong choice kundi palayasin siya. Sir Nicolas? Sir, excuse me po. May bisita po kayo sa labas. Sino? Sir. Ako, Nicholas. Ang ganda naman ng asawa ko. Ang ganda-ganda mo. Excuse me po. May kailangan ka ba? May gusto lang sana akong tanangin sa'yo. Gusto mo kumain na tayo sa labas? Hi, Mr. Rodriguez. I'm sorry. I can come back later. No. It's okay. Wait, Sige, saglit lang to, Anyway, this won't take long. Yeah, what's up? Yes, Mr. Cayetano. Mukhang hindi pa natin pwedeng i-push ang next budget. Kulang ang kumpanya ng pondo. Pero Mr. Enriquez, naglabas na ako ng sariling funds galing sa personal account ko. Wala na akong paghuhugutan pa ng ibang funds. So, what do you suggest? Okay. I-pending muna natin lahat ng babayarin ng kumpanya natin until such time na makaipon tayo. Okay, Mr. Cayetano. Gagawan ko kagad ng memo ito. Maraming salamat. Thank you din. Oh, where were we? May kailangan ka, right? Gusto ko lang naman sanang itanong kung... Tatanong ko lang sana kung anong gusto mong ulam mamaya para maluto ko na pag-uwi ko. Basta ikaw, kahit ano, the best. Basta luto mo. Paano to? Magagalit sa akin si Vanessa. Pero hindi ko naman kayang lukuhin si Nicholas. Hindi kaya ng konsensya ko na hingan siya ng 500,000 tapos samantalang may problema rin siya sa pera. Diyos ko, tulungan niyo ako. Paano ko sasabihin kay Vanessa to? Ano? Hindi ka nakakuha ng pera kay Nicholas? Punyeta kang gaga ka, Sarah, ha? Wala akong pakialam kung anong problema niya basta may usapan tayo. Hello? Kahagang yan. Hindi daw niya kayang lukuhin si Nicholas. Nakukonsensya daw siya. Stupid, ah. Anong balak mo ngayon? Pues, kung hindi niya kaya, ako kaya ko. Seryoso ka? Mukha ba akong nagbibiro? Kayang-kaya kong lukuhin si Nicholas kahit paulit-ulit pa. At hindi ako makukonsensya. Ako mismong pupunta sa opisina niya para kumuha ng pera. Hindi ka pa ba malilate sa meeting mo? Actually, date naman yun eh. Kaya okay lang. May time pa naman ako. Alam mo, ikaw talaga. Masaya kaya magtrabaho. Ako nga, namimiss ko na eh. Oo naman. Masaya talaga magtrabaho. Pero... matanong nga kita. Bakit ka ba umalis sa trabaho mo? Mahabang kwento eh. Pero kung susumahin mo, basta ang nangyari, nalaman ko na yung boss ko pala
Asawa siya ng pinsan ko na anak ni Tita Betty. Vanessa. Kilala mo si Vanessa? Kilalang kilala. Kinakabahan ako. Baka kung anong gawin ni Vanessa. Paano kung sabihan na niya ang totoo kay Nicolas? Tiyak na magagalit sa akin si Nicolas. Ipagtatabuyan niya na ako pag nalaman niyang lahat. Lalabas na niloko ko rin siya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hello? Hello? Hello, ba't ayaw mo magsalita? Hello, sino to? Hello? Hi, Nick. Parang nag-iba ang ayos mo. Nagpalit ka ba ng damit? Model ako eh. Diba? So, okay lang na magpalit-palit ako ng damit. Ano naman problema doon? Wala lang. Medyo weirdoan lang ako. Anyways, ba't ka nagbalik? May nakalimutan ka ba? May hihingin sana ako sa'yo. Ano yan? Alam ko na. Pamalengke? Hihingi ako ng pera pang shopping. Gusto ko kasi mag-shopping eh. Di ba kaka-shopping niyo lang ni Mama? Meron kasi akong gustong pang bilhin, so babalikan ko. But I don't have cash right now. Oh, well then, give me a check. Tapos tumawag ka sa bangko mo. Pwede naman yun, di ba? Okay. I'll write you a check. Bakit kaya ayaw sagutin niya atang cellphone? Oh, ba't ka umiiyak? Kasi bingi na si ate. Hoy, pwede ba? Hindi ako bingi, no? Bakit ayaw mo sagutin yung cellphone mo? Ayoko lang sagutin yung tumatawag. Ano ba yung tumutunog niya? Nakukuleli na ang tenga ko kanina pa. Di ba ito makulit at ayaw mo sagutin? Si Yago ho. O ay ba't ayaw mo kausapin? Galit nga ako sa kanya, Nay. Kaya pala hindi na dito pumupunta si Kuya Yago kasi may LQ kayo. LQ? Tumigil ka nga! Kaya bata-bata, hindi na pupunta yung Yago na yun dito. Kapal na mukha niya kapag ginawa niya yun. Kaya ikaw, tigil-tigilan mo yung kakayago mo, ha? Umiintang ulo ko sa'yo. Pinsan mo si Vanessa? Bale siya yung anak ng Tita Betty mo. Mismo. Kaya isa si Vanessa sa mga taong sisingiling ko sa lahat ng pang-aping ginawa nila sa pamilya namin. Ikaw, paano mo naman nakilala si Vanessa? Meron ako isang kliyenteng model dati, si Ingrid. Kasabayan niya si Vanessa noon. Pasikat pa lang si Ingrid noon, pero naging paborito siya ng mga designers, tsaka lalong dumami ng dumami yung mga endorsements niya. Dahil naman dito na-threaten yung karir ni Vanessa. Isang beses nga, dinemanda niya si Ingrid, sinabi na nunulot daw ng project. Yun. Ang ginawa niya, isang araw,
binuhusan niya ng asido sa mukha si Ingrid. Ginawa ni Vanessa yun? Ayun, pagkatapos na nagdemanda ngayon si Ingrid, ako ang naging abogado niya. Inilaban namin ang kaso, pero sa bandang huli, dinismiss din ni Ingrid yung kaso laban kay Vanessa. Hayop talaga yung mag-inang yan, ano? Lahat na lang dinadaan nila sa pera. Alam mo, sa sobrang depression ng Ingrid, nagpakamatay siya. Nag-overdose sa sleeping pills. Sama-sama talaga pang inang yan. Kawawa naman yung Ingrid, ano? Eh, ikaw. Ano naman ang ginawa mo nung nalaman mong inurong nila yung kaso? Ayun. Gusto ko sana ipagpatuloy yung kaso, gusto ko ipagpatuloy yung laban. Pero ako naman ang binweltahan ng mag-ina. Muntik na nga ako matanggalan ng lisensya dahil dun eh. Sinabi nila, nakasabot daw nila ako. Pagkatapos binenta ko raw ang kaso ni Ingrid. Ayun, pagkatapos nun, kumonti ng kumonti yung mga kliyente ko. Halos wala na nga akong kliyente dahil nawala yung credibility ko. Ang laki ng atraso sa akin ng mag-inang yan. Huwag kang mag-alala. Dalawa na tayo ngayong maniningil sa lahat ng utang nila sa atin. Alam mo, kaya siguro tayo pinagtagpo ng kapalaran. Dahil iisang may atraso sa atin. At least ngayon, nakahanap na ako ng kakampi. Mama, kayo pala nagulat niyo ako. Sorry. At hindi ka mapakali. Something bothering you? Wala pa, Mama. Wala. Nararamdaman ko may problema ka. Ba't hindi mo sabihin sa akin ang matulungan kita? Mama, si Vanessa. Nagpalit na si Vanessa. Ang walang hiyang yun. Tapang ng sikmura. Kailangan makuha ko sa kanya lahat ng ninakaw niya sa akin. Ang pera ko, mga alahas ko. Mama, baka ubos na rin lahat ng yun. Inuutusan niya kasi ako humingi ng pera kay Nicolas. Ano? Anong ginawa mo? Hindi ko kaya, Ma. Hindi ko kayang lokohin si Nicolas. Yun nga ang kinakatakot ko eh. Dahil ang sabi niya kapag hindi ko daw nasunod ang gusto niya, paalisin niya ako dito. Paano kung lumantad siya? Paano pag nalaman na ni Nicolas ang katotohanan? Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman ito. Hindi ko hahayaang bumalik dito si Vanessa. Dahil mas mahal kita kaysa sa totoong Vanessa. Karen, ikaw naman, pinagalitan mo ang kapatid mo. Ay, nagtatampo tuloy sa akin. Eh, hindi ko naman ho kinagalitan, inay.
Medyo napataas lang yung boses. Puntahan mo doon, lapitan mo. At na mawala tang busay, kausapin mo. O, sige po. Kokay. Gusto mo ng gatas? Ha? Pagtitimpla kita, be. Kokay naman. Huwag ka na magtampo. Sorry na, ha? Sorry na. Ate! Si Kokay nangingisay! Kokay! Kokay! Hoy! Inay! Inay, si Kokay, hoy! Kokay! Bakit nangingisay? Kokay! Dali na natin sa ospital! Tumawag na! Jeep! Tara na, Nay! Kaya dalihan mo! Si Mang Nestor! Si Mang Nestor, dali! Diyos ko, sana po liwanagin yung pag-iisip ni Vanessa. Huwag niya na sanang isipin bumalik dito. Total, pero lang naman ang gusto niya kay Nicolas. Huwag na po sana niya kaming guluhin. Alam kong makasarili ang dinadalangin ko sa inyo. Pero mahal ko na po si Nicolas. Pati ang mga anak niya, mahal ko na rin. Kaya sana po, Diyos ko, tulungan niyo ako. Huwag niya pong hayaang mabawi ni Vanessa ang nasa akin na ngayon. Huwag po. Mukhang nakauto mo si Nicolas, ah. Hindi na imposible yon. Dahil hanggang ngayon, in love pa rin sa akin si Nicolas. Kahit marami akong kasalanan sa kanya. Paano ka nakakasiguro doon? Dahil inamin sa akin ni Sarah na napapamahal na siya sa pamilya ko. Ibig sabihin, maganda pinapakita sa kanya ni Nicolas. Ibig sabihin, in love pa rin si Nicolas kay Vanessa. Dahil yung tangang Nicolas ang akala niya, ako si Sarah. Ayun, baliw na baliw siya doon. Hindi mo ba naisip na baka ang pagkatao at hindi yung itsura ni Sarah nagustuhan ni Nicolas? Hello? Kahit santa-santita po sa sobrang kabaitan, kung kamukha naman niya si Bakekang, hindi siya magugustuhan nun, no? Sarap na luto ni Mami. Talaga, o. Kain na kain. More pa? More pa, Mami. More pa. Daddy. Hello. Halika, kain ka na. Tara, dito ka na. Sige, saglit lang. Kiss nyo. Pink juice, ha? Walang juice. Ito, gusto mo to? Vanessa, kamusta ang pag-shopping mo? Hindi ba nagkulang yung pera? Anong pera? Di ba nagdaan ka sa office? Humingi ka ng pera pang shopping? Si Vanessa. Pumunta siya sa opisina ni Nicolas. Vanessa? Vanessa, are you okay? Ha? Oo, yung pera. Oo, hindi na tuloy yung hindi ako na tuloy mag-shopping. Hintayin ko na lang si Mama. Bukas na lang, kasama ko kasi siya. Okay. Halika, upo ka na. Kain ka na. Tikman mo yung niluto ko. Masarap. Oo nga, Dad. Tikman mo yung luto ni Mami. Ang sarap. Sige, titikman ko. Sabi mo, masarap eh. Itong manok ko, gusto ko. Subuhan mo naman ako. Naku, anak. Ang tagal naman ng doktor. Hindi natin alam tuloy kung bakit nangisay itong kapatid mo eh.
May mga ginagawa pa pong test para malaman kung bakit kinumbulson si Kokay. Ako sana naman hindi malala ang sakit ng kapatid niyo. Ate, bakit hindi pa nagigising si Kokay? Hindi ko rin alam, Carl. Hindi kaya dahil napagalitan niyo siya? Hindi naman siguro. Ayun na si Doc na. Dok, kamusta na po ang kapatid ko? Lumabas na ang CT scan niya. Nakita doon, kaya nagkakaroon siya ng seizure, ay dahil may namuong dugo sa ulo niya. Marahil dala ito ng pagkakaaksidente niya. I'm sorry, pero kung hindi ito madadala sa gamot, maaaring operahin siya sa ulo. Hayop ka, Yago. Hayop ka. Hindi dahil sa'yo, hindi maaksidente ang kapatid ko. Hayop ka. Hello? Bakit mo niloko si Nicolas? Hoy, Sarah, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Anong karapatan mo para sabihan ako ng ganyan? Ako pa rin ang lehitimong asawa ni Nicolas. Kaya kung merong nanluloko dito, tandaan mo, ikaw pa rin yun. Dahil nagpapanggap ka lang na ako. Kahit ikaw pa ang totoong asawa, mali pa rin ang ginagawa mo. Dahil panluloko pa rin yan. So, ano nga yung pinagkaiba natin? Huwag ka nga magmalinis. Dahil pareho lang tayo ng sitwasyon. Ngayon, kung ayaw magkaroon ng lokohan, pues, umalis ka dyan sa mansyon para ako nang bumalik. Hindi ako aalis dito. Kaya hindi ka babalik dito. Punyetang babae to. Hinahamon mo ako, ah. Pues, tinatanggap kong hamon mo. Anong ginagawa ng halimaw na yan dito? Lara? Ingat kayo, ha? Bye, Mami! Kita tayo mamaya sa bahay. Hayop ka, Vanessa. Pati mga anak mo din nadamay mo. Umpisa pa lang yan hanggat hindi ka umaalis ng mansyon ng pusa. O kailan makikita ang hanap, kailan makakamit ang pangarap. Ikaw ang aking tanging hiling na hindi matupad. San ba nagkamali? Ito ba ang sukli at pag-ibig mo'y mapagkunwari? O kailan makikita ang hanap, kailan makakamit ang pangarap. Ikaw ang aking tanging hiling na hindi matupad. San ba nagkamali? Ito ba ang sukli at pag-ibig mo'y mapagkunwari? San ba nagkamali? Ito ba ang sukli